anong ginawa mo, kundi ng droga na lumagkanap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa iyo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang. Nauulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ngayon itong viral video no ng anak-anakan nga nito ni Vice Ganda na sumugod din dito sa EDSA Shrine, na kung saan nananawagan nga siya dito kay Marcos na mag-resign na nga raw ito dahil talagang maluba o malala no ang sinapit pala ng batang ito, no. Matindi ang naging karanasan nito mga kapengyo, na talagang pagka narinig nyo nga ang kanyang sigaw talagang kahit kayo kikilabutan po kayo kung bakit siya nasa EDSA. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin kung ano nga yung naging speechment ng batang ito. Marami na lumabas, marami na kami nakita, lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nandahil dyan, dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Ayun, no? Grabe, no? May pinaguhugutan yung bata, mga kapengyo, no? Kaya nga siya nandiyan sa EDSA Shrine, na kung saan talagang hindi nagbibiro itong batang ito at may hugot talaga siya dito sa panawagan niya kay Marcos. Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Ay, grabe. Grabe yun mga kapengyo, ha? Droga rin ang dahilan kung ano ang nagawa niya sa ate ko, no? Ano kaya yun? Ano kaya yun? Tara, tuloy natin. Hindi ko nahayaan. Parang naiiyak siya, oh. Yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpaingay. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo Pilipinas? Oo nga naman, mga kapengyo, may punto, no? Sa pangalawang pagkakataon, talagang yung pangako kasi, no, ni Marcos. Kaya minsan, ang hirap mangako na napapako Talaga real talk po yun, no? At speaking of bayaran, no? Kahit po talaga, sa totoo lang di po talaga ako nabayaran din Narami nag-comment, no, dun sa aking reaction video kahapon na sinasabi nga, kapengyo, magkano ba yung binayad sa'yo? Baka pwedeng tapatan na lang namin. So parang, kumbaga, hindi naman pera-pera po ang usapan dito no? Ang sinasabi po dito is yung paninindigan po namin para dito sa mahal na Vice President natin na si Sara Duterte at sa ating dating Pangulo na sa PRRD, no? Ito po'y pagmamahal ito mga kapengyo at voluntaryo po kaming sumisigaw ngayon, no? Hindi po dahil sa pera, o hindi dahil may paninindigan kami na gusto rin po namin na maging maganda o maging maayos ang sarili nating bansa, ang sarili nating bayan, no? Hindi po tayo papayag na yung kinukupitan na lang palagi ang ating bayan. Kaya po maraming nag-OFW sa ibang bansa no? Dahil po sa mga ganyang kalakaran sa Pilipinas. Ito po hindi ko po nilalahat ng gobyerno, pero sana naman po, no, matuktukan na o malinawan na lahat ng mga Pilipino para naman ipaglaban natin yung karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino. Huwag na po tayong pumayag na lagi pong kinukupitan ang kaban ng gobyerno natin. Diba? Pero anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo na sunod-sunod yung bagyo, na tumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang nadisgrasya, na baha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang nanood ng concert, nauna mo pa yun. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas,
ipakita mo noon pa lang. Dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano ang pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin na totoo. Pinutol mo kami. Oo nga naman mga kapenyo, no? Grabe yung hugot ng batang ito, no? Damang-dama niya sa kanyang puso, no? Na talagang isinisigaw niya dito sa ating presidente nga. Sana naman, no? Panindigan niya yung pagiging presidente. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawa niya, no? Kada may tanong, kamot. Kada may tanong, kamot. Eh ano nga ba yun? Saan tayo mapupunta niyan mga Pilipino, no? Dapat magising na po tayo. Yung iba pong natutulog dyan, no? Eh punta na po kayo sa EDSA. Kung ako lang ay hindi nasa ibang bansa, mga kapenyo, pinuntahan ko na talaga dyan sa EDSA. Baka isa na rin ako sa nagsasalita ngayon. Pinutol mo kami. Niloko mo kami. Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para mailuklok ka lang hanggang sa naniwala ang ibang Pilipino. Hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghirap kami. Kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kaming mga kabataan na umanga sa'yo, lalo na ako, nakakala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Mama. Pero anong ginawa mo? Kundi nagdroga na lumagkanap sa buong Pilipinas. Sipin nyo mga kapenyo, batang-bata pa ito Wala pa, mga 10 years old lang siguro to o 12, no? Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong At talagang kita nyo naman, no, kung paano siya magsalita. Makikita naman natin kung may script yan, kung tinuruan. Hindi Ito'y damang-dama niya, no, sa puso niya. Talagang sinasabi niya at sinisigaw niya yung kanyang nararamdaman na talagang simula nga raw maging presidente, etong si Marcos, talagang tumaas nga raw ang mga bilihan ng bigas, etc. Na kung saan dapat inaayos din talaga ni Marcos yun. Para naman at least madama natin, no, yung pagiging presidente talaga na ito ni Bongbong Marcos, no? Para hindi magalit, no, etong mga Pilipino ngayon. Kasi ang sinisigaw lang naman ng taong bayan talagang hustisya naman, no? Para sa mga Pilipino, wag masyadong gahaman sa kapangyarihan. Yun po yung mahirap Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang, na uulitin ko, mag-resign ka na! Grabe yun, no? Mga kababayan kong Pilipino, sabay-sabay nating isigaw, mag-resign! 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 Grabe yun! Grabe yung sigaw ng bata doon, no? Pinagre-resign, no? Etong si Marcos. Sisigaw natin! Duterte! 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 Ito na lang. Kitang-kita naman talaga dito mga kapenyo, no, kung gaano karami yung nagmamahal talaga kay President Duterte. Talagang mahal na mahal ng taong bayan yan, no, si Tatay Digong. Since day one nang umupo siya, talagang grabe yung paghanga ko, no, dito kay Tatay Digong. Na talagang nakita ko yung pagbabago ng Pilipinas. Ngayon, kung mapapansin nyo, talagang totoo naman yung sinasabi ng bata na dumami talaga yung addict ngayon. At marami ako, no, sa mga kaibigan ko, hindi ko nababanggitin mga pangalan nila. Pero marami akong kakilala o kaibigan na nagbalikan na naman sa droga. Nakakalungkot pong isipin, pero yun po talaga yung totoo. Nung kay Digong, puta, nung nakita ko sila, nagtabaan lahat no? Ngayon talagang makikita mo yung pagbabago. Ang laki po ng pagbabago. Tsaka nauuso na naman yung mga ngayon, yung mga patayan sa Pilipinas. Talagang napakaluwag po na naging presidente ngayon natin. Hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo. Hayop, grabe ka talaga. Duwag ka. Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image Fam. Kasama po namin ang mga anak-anak at namin si Majo at si Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years. Simula nung lumalabas sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon
nilaan talaga namin yung oras namin dito kasi si Carlo gusto niyang ihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan dahil sa droga yan. Yun po ang totoo. Kaya ayun, sabi ko nga sa inyo mga kapenyo, kaya ang lalim ng ng hugot ng batang to Nung una ko pa lang napapanood, sabi ko, parang parang may pinaguhugutan tong batang to. At saka wala siyang binabasang script no? Isipin nyo, ilang minutes na yan mga kapenyo, talagang kung may binabasang script yan, impossible na hindi niya makalimutan yung lahat ng lines niya, no? So dito talaga may pinaguhugutan itong batang to at pinapakita niya sa lahat ng Pilipino, no, na yung pinaglalaban niya totoo na nangyari sa kanyang buhay, kaya nga siya nandyan sa EDSA. kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi po siya ginagamit, hindi po kami bayad, nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin to, di ba? Yun kasi mahirap sa iba no? Yung iba kasi nabayaran na Kaya naman sa makikita nyo sa kabila, no? Talagang napakadaming, alam mo yun, maka Duterte tapos lumipat no? Kung mapapansin nyo, pansinin nyo lang mga kapenyo, mga dating Duterte ng Duterte nung panahon na 2016, tapos nung alam mo yun nagkaabutan siguro, ngayon, nagbago na yung pananaw, puta. Yun yung matindi, no? Yan yung matindi. Kaya tuloy ang ating mahal na Pilipinas, wala pong bangon, no? Hindi po tayo makabangon sa lusak, no? Kawawa naman po yung ilang-ilan na OFW na nasa ibang bansa na kumakayod pa rin hanggang ngayon, no? Nahiwalay sa pamilya, kaya napakarami pong nawawasak ang pamilya. Hindi lang basta sa droga, kung hindi yung ating bansa talagang lubog na rin sa utang. Tapos tutuloy-tuloyin pa ng kupit, tutuloy-tuloyin pa ng gobyernong kurakot. So talagang paano tayo makakaahon? Diba? Kahit nung naupo pa lang si Duterte, sinabi na po niya yan sa atin lahat, no? Na talagang sa loob ng 6 years ko, kahit pa 12 taon, hindi ko kayang iahon ang Pilipinas dahil sobra pong baon sa utang talaga. Pero ibig ko lang sabihin, kahit pa paano sana, kung maganda sana yung mga presidenteng pumapalit, nakakaahon sana, no? Yung bansa natin. Pero ano nangyayari? Lalo pong lumulubog. Makakabawi-bawi ng 6 years, tapos may uupong bago, malulubog na naman. Tapos pagka may umupong tunay na naman, makakabangon ng konti. Tapos sa palitan ng presidente, lulubog na naman. Ano ba talaga? Diba? Paano tayo makakaahon? Opo, tama po yun. Kung may marami sa amin nakakakilala, lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak-anakan ni Vice Ganda. Na batang makulit noon, na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si Madjo, ayan si You Don't Know Girl, si Madjo, wala pong pumilit sa amin dito, hindi po namin sila tinuruan, bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa naming influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila. Meron silang nakukuhang talent fee. Yun. Bawat imbita sa kanila. Yan yung sinasabi ko mga kapenyo, no? May nakukuha silang talent fee kasi. Kaya hindi nila nagawang kumampi dito sa ating Pangulo. Even though na nasa puso nila ang Duterte family, hindi po nila magawa ngayon kasi meron ng, alam nyo yun, may lagayan diba? Yan po ang hirap sa atin mga Pilipino. Hindi ko po nilalata, pero yan ang hirap sa atin, no? Patuloy tayong nagpapabayad kaya tuloy walang asenso talaga, no? Ang ating bansa. Ng gobyerno, may bayad sila dahil influencer sila, mga artista sila, may talent fee sila. Kami wala. Nagpunta kami dito ng buong puso. Gusto naming ipaglaban ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Yun, mabuhay ang Duterte. Yan yung sinasabi ko mga kapenyo, no? Na talagang kung tayo'y maninindigan talaga sa ating mahal na VP Sara at Pangulong Duterte, talagang mananalo't mananalo ang pinaglalaban natin ngayon. Pero kung tayo ay magbubulag-bulagan at magpapabayad sa mga sakim na tao, wala pong mangyayari sa ating bansa. Kaya kung mahal nyo po ang ating bansa, ipaglaban po natin talaga.